everyone, I'm Denise Tan. Sama-sama po ulit tayo hanggang alas 3 ng hapon para sa pinakamainit na balita ngayong araw. Diyan lang kayo. Okay, hello Denise Tan. Dito lang kami. Ako po si Lord Vera. Debate, sagutan, hearing, kaliwat kanan. Hinga lang po. Breathe. Everyone, chill lang. Kahit hindi slight. Dahil ito po ang Afternoon Delight. Okay, it's Thursday, September 12. At bukas, nako kung superstitious ka, eh medyo ilag ka sa araw na to. Friday the 13th po bukas. At birthday ni Pangulong Bongbong Marcos. Birthday niya bukas. Aba, happy birthday sa lahat ng nagbe-birthday. Maganda alliance siguro ng Budots Remix ang Pangulo, no? I-look up natin online. Pero Ikaw again, talaga? katulad nung na-mention ko, no, syempre, birthday nga ng Pangulo bukas. Pero kasi, yung mga tao, pag nadidinig nila yung Friday the 13th, talagang medyo mas, di ba, yung may mga paalala na mag-ingat, be extra cautious. Kayo po, yung mga nanonood sa atin ngayon, tanongin natin, kayo po ba ay superstitious at ano nga po ba yung mga, ano bang, what do you call those? Yun, superstitions o mga pamahiin. Pamahiin. Mga Mga kayo ba yung mga pamahiin. pamahiin? Oo, mga Naniniwala pamahiin ba na kayo sa pina-follow ganyan? nyo. Ikaw, may pamahiin ka ba? Alam mo nung, kasama ba yung ano, yung tabi-tabi po? Nung bata lang, nung bata ko. Posible yan. Oo, nung bata ko. Friday the 13th, not necessarily. I mean, Ako, sa kabaligtad. saan? Siniswerte ako pag Friday the 13th. Talaga ba? Oo, for some strange reason. Hindi ko alam. Pero, imposibleng wala kang mga superstitions. Lahat daw ng mga dakilang tao, mga nilalang, from the greatest of entrepreneurs hanggang sa mga elite athletes ay may kanya-kanya mga Well, superstitions. when I was, speaking of being athlete, no, when I was an athlete, when I was playing, ano kami, we use the same thing in every single game. So what do I mean by that? Kapag may laban kami ng Monday, may Hindi kayo game kami ng Monday, syempre lalabahan namin. Pero it's the same pair of jersey, same socks, lahat yan, pati yung way nung tinali mo yung buhok mo. Pares na pares. Seryoso? Oo. Yan ang sinasabi ko. Pero kasi now, I don't do that anymore. Saan ang galing yan, superstition na yan? Sa mga seniors lang namin. Si Michael Jordan, would you believe yung kanyang trend-setting na style na malalaking shorts? Alam mo ba, hindi yan dahil gusto nilang i-break yung fashion monotony, kundi yan ay bunsod rin ng superstition. Because underneath those large shorts, ay suot niya yung kanyang lucky pair of shorts na ginagamit niya mula pa nung siya nasa University of North Carolina. Oy, kasi wala namang mawawala, 'di ba? Kung komportable ka rin naman, why not? At pinag-aralan ng psikolohiya yan. Walang issue yun kung itong superstitious na piece of clothing na ito ay may epekto sa'yo mentally and helps you perform better. Kasi minsan pag biglang nabago, no, bigla mo may isip, ay teka lang, ganyan, and then it would ruin your frame of mind. Kahit gano'ng kagaling. Ano? Oo. Pero alam natin na hindi naman yun ang dahilan kung bakit elite athlete si Michael Jordan. Anong dahilan? Tinakot siya ng mafia. Dahil biro lang. Well, nakakatulong kasi mga ganyan si Serena Williams, di ba? She has to bounce the ball in a certain way daw bago mag-serve. Sino pa ba? Gary Kadiri daw kay Jordan. Ha? Ang balita ko, okay, ito naman pambawi. Bagong pair of shoes every game ang kanyang dinedemand. Aba? Yes. Kayang-kaya niya kasi nga naman. Ay, Air wala. Jordan nga naman, Elite diba? naman kasi talaga. Pero that's Karapatan niya. unusual. Oo, unusual to hear because, majority of the athletes, gusto nila mapakiramdaman muna yung sapatos before the actual competition. Diba? Kung Michael Jordan na siguro sila, pwede nila gawin yun. Kahit anong gusto mo pwede. Okay, so sa inyo, wearing the same exact Everything, item, socks, article lahat, clothing. undergarments, pati yung panali, pati yung style of hair. Nagwo-work Bawal naman ba? magpagupit. Nagwo-work naman ba? Nag-work. Panalo naman kami lagi nun. Kita mo? It helped you perform well. Oo. Ako naman, meron ng super stick, pero weird eh. Masyadong weird, mamaya ako na ikikwento sa'yo. Gusto mo makarinig ng Budots Dance? Na-updated? Basta, pag ide-demo mo. Hindi. Gusto ko nga i-alay ito sa story ko. Okay. Para isayaw ni Tito Ronald Llamas. Napipick up kaya ng mic natin? Ikaw talaga. Ayun na,
Ikaw talaga. Oo, Yeah. habang pinapakinggan niyo po yan, again, our delight of the day ay taho. Bakit nga ba taho? Because they say old school never gets old. Old school treats, rather. Never gets old. Oo. Pero mapawisa lang ang taho, mapapanis na agad. Ano bang ito, tayong taho na? Ano, Yan, sosyalin na to mainit ba? soy and bean. Anong gusto mo sa taho? Yung mainit o yung Depende sa cold? mood. Ang maganda kasi sa soy ay pwede mo siyang gawing mainit, pwede siyang dessert. Tanggalin mo yung asukal yan, savory, pwede mo lagyan ng asin, pwede mong gawing ulam. Yeah, it's the same material as tofu. Correct. Diba? Pero I've never consumed yung taho na may Asin? asin. Hindi naman dapat kasi ganun talaga. Ibig sabihin, as it is. Pwede na. Okay, Oo, okay. Parang blanco ang lasa ng soy. Try ko. Sige nga. May tofu ako sa ref ko eh. Lagyan ko naman ng asukal. Maiba. Bumili ka ng breading, no? Para sa manok. I-coat mo lang yung piece of tofu. Voila! Yun na yun. Alam mo, perfect to pag breakfast, no? Kasi high in protein to. Huwag mong tipirin sarili mo. Kainin mo na. Maawa ka naman. May excuse Oo. ako. Oo. May excuse May ka. excuse ako. But of course, paired yung original na, or traditionally, na yung nilalako sa kalye, merong arnibal at saka Alam mo yung ba pearl, yung yeah, sago. yung gantong box, 50 pesos na. Yung Talaga? taho sa kalye yan, Taho sa kalye. Ganyan na, 50 pesos. My God. Inflation Magkano talaga. yung taho na inabutan mo? Ako mga 20 pesos. Social ka na noon. Ngayon, yung maliliit na plastic cups, 5 pesos yung mga ganun. Ngayon? Uy, kung magkano taho ngayon sa area ninyo, depende ba yan? hindi. Meron bang innovation sa inyong pagtataho or alam ninyong binibilhan ninyo? Parang sa baba, no? Meron siyang Paymaya at Gcash. Kasi yung siguro a few months ago lang, nakabili pa ako doon kung saan yung nakatira yung aking parents, may naglako ng taho sa umaga. Siguro a glass smaller than this, ng konti. Nasa 20 pesos. Ito pustanta, hindi mo mauubos. May 5 pa ba? May 5 pa bang taho? 5 taho o 5 pesos? 5, 5 pesos. Meron, depende naman. Normally 10, 15, ganyan. Pero anyway, no, taho ay isa sa mga bagay na deserves certain innovative phases. At yun nga, sa Baguio, nag-start yung may strawberry. Correct. At ngayon may mga paube-ube na. Ngayon, di ko alam kung anong susunod. Kasi again, parang tabula rasa ang taho eh. Pwede mong gawin kahit anong lasang gusto mo. Alright. Depende sa inyong kung anong feel nyo. Pero ito, pag-usapan muna natin ang ating mga stories circulating online. On onenews.ph, Vice President Sara Duterte says she can work with zero budget. She said this in a taped interview. Napanood mo ba yan? 3 parts pala yan. Pero nakakatuwa yung in-interview yung mga members ng Makabayan Block. Hindi raw nila pinanood. Di daw nila pinanood. Ito na nga, at dahil dyan, ang pinakabagong balita, the 139-member House Committee on Appropriations has recommended a budget cut for the Office of the Vice President. So from the proposed budget of 2.037 billion pesos, House panel wants 733.198 million for the OVP. Again, ito po, recommendation pa lang yan. And that has to proved in plenary. Has to be proved. The budget slashed from the OVP's funds will be realigned to the DSWD and the DOH. Marami raw kasi mga pag-uulit na lamang. May ilang mga proyekto na sakop naman daw ng ibang ahensya, among many other concerns. Pero mamaya pupuntahan natin yan. At mamaya-maya pala may makausap tayo si Doc Dex, Dex Makalintal. Yes. At ihanda na ninyo ang iyong mga pressing health questions. Oo, baka pwede natin basahin online as well. Yes, oo. Mag-ready na po kayo. Si Doc Dex dati, yung doctor at nag-guest sa atin yun, basically. No? Yes. Kung may mga katanungan kayo, ready. Anything health-related. No? Doctor Next Door. Doctor next door. Kung may boy next door, doctor next Ibang door. klase. Hindi mo na inabot siguro yung doktor pumupunta sa bahay ninyo, no? Hindi na. Oo, sa mga pelikula lang yun sa Amerika. Never will happen ever again. Pero na lang kung mayaman ka. Ito, again and again, napapag-usapan online yung certain phrase but in a related story on the Philippine Star via live from Shiminete to Uminete. Anong ibig sabihin? Oo.
Pinoy spoke fun at the House budget hearings. So, di ba nauna yung Shimenet? Oo, kasi she may not yun. Yung Yuminet ay hango sa mga katagang you may not naman. Oo. Sa kanya rin galing yan. Ayan o. So, ito na nga. At actually, may nakita pa tayong meme online mula kay Linya Linya. Oo, yung definition ng Shimenet, nakikita ba? Sana nakikita nyo online. Talaga gusto mo ipakita yung Gusto ko S-word. ipakita. Meron naman Ay, wag pala, wag Ay, akala pala. ko, gusto mo talaga ipakita. Hindi, akala ko asterisk. Wag na nga. Moving on. Hindi. Hindi pala naka-asterisk. Oo. Basta yung Shimenet ay blank, short for blank mainit. Mainit. Oo. Pakiramdam daw kapag ginigisa ka, sabay wala kang maisagot, kaya dinadaan mo na lang sa angas, pagpapaligoy-ligoy at pagpapalusot. According to Linya Linya. Ayan, atensyon, komisyon sa wikang Filipino at sa Sawikaan 2024. Yung Sawikaan kasi, yan ay isang event every year at merong, hindi man contest, pero presentation kung ano raw dapat ang maging word of the year o salita ng taon. At every year, yung salita ng taon ay siyang nag-mirror, sumasalamin sa kung ano yung sentimento, general sentiment sa isang bansa sa taon na yon. So, kasama dyan yung mga selfie, low bat, etc., etc. Itong Shimenet, abangan po natin yan. Malalaman natin yan at the end of the year. Tignan natin kasi nga may bagong version na, no? Oo. Shimenet Pero to yung- ano dapat yun hindi she. Di ba? Shimenet. Shimenet. Kasi yung S-word naman yan, you don't say eat. Diba? Correct. You say et. Galing ko, no? Mentioning it without saying it. All right, let's move on to our next story. Still on the Philippine Star, whose call, a Taiwanese mobile app, reported that scam texts and calls in the Philippines grew by 200% from January 1 to August 15. Palakpakan. Ano nangyari doon sa SIM registration? 200%. Diba? Alam mo, sa totoo lang, ako nararamdaman ko to, yung mga text-text na to. Kung sisilipin nyo ho yung aking blocked numbers sa cellphone ko, napakarami. Dahil kada may mag-text sa akin ng unknown number na may link, Okay. auto-block ka sa akin. Hanggang ngayon, may ganun pa rin. Meron pa din. Madami pa din ako nakukuha mga ganyan. Baka naman mga stalkers mo yan, Denise. Hindi, Marami no? kang stalkers, di ba? Hindi. Meron nga, kahit nga sa email ko, may ganyan eh. Email marami yan. Oo, Tawag yan, email, sa text. Spam, of course. Oo. Pero, At saka social media. ano ulit yung time period? January 1st hanggang August 15. Sino nga ba yung politikong nag-claim na dahil marami ng Pogo nagsara ay nag-lessen na rin daw yung number of scam messages that we get? Parang hindi yata accurate yung observation na yun. Alam mo, kung ibabase natin dyan ako, personal na experience, kumonte, pero ang dami pa rin. Kumonti pero marami pa rin. Oo. Kasi before, as Okay. in literal siguro mga at least twice, thrice a day ako nakakuha ng text. Pero ngayon, meron pa rin talaga. O, ano nangyari doon sa pinaghirapan pa natin? Ang hirap-hirap pa mag-register ng mga ganyan-ganyan. Tapos, lalong-lalo na pag nire-register mo yung Wi-Fi modem mo na ganyan kaliliit yung mga letra at yung password ay tsatsagain mo. Ako Hindi, nagulat di ba ako. nagka-issue? Yes. Ito yung ito ba yung may registration ng hindi naman tao yung mukha? Nakalimutan ko Yes, na. o yung unggoy Yung ginamit. unggoy, At di ba? nakalusot. Oo. At ano pa ba yun? Unggoy. At basta ito raw sinasabi na ay isang paaraan para mabawasan yung mga text scams. Pero mukhang tuloy-tuloy pa Tuloy-tuloy rin. pa rin, oo. Nakahanap lang siguro ng ibang avenue. At ito kasi mga mga mambabatas natin. Ang bilis mamapasa nito. At karamihan sa kanila ikikilos lamang kapag apektado na sila. Kapag hindi, O kaya pag may Shimenet. great demand na, kunyari viral na, masyado ng pinag-uusapan. Alam mo, hindi lang naman yung trend. Usually nakikita rin natin sa ibang bansa. Pero ayun na nga. Speaking of pinag-uusapan, sana po ay natutuwa kayo sa usapan namin so far. At syempre, Lord, gusto nating batiin ang lahat ng nanonood sa Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. I-share nyo po ng i-share ang ating mga live. Punta tayo sa ating mga Yes. comment section ngayon, ha? Silipin natin. I-share ninyo kasi yung time slot po natin sa Afternoon Delight.
isa po sa mga pinaka-challenging ito pagdating sa telebisyon. Dahil alam natin usually, hindi ito yung mga time na tututo ka. May mga either nagsisiesta or nasa in transit or nanonood ng soap, opera or Yung o ano iba- man, ano, oo. maraming mahirap. Yung iba naman, nasa kasagsagan ng trabaho dahil Yes. after lunch na, no? Pagkabalik sa office, dire-diretso na ulit. O sige, basahin So natin. ito pakiusap ko sa Oh, inyo na bago mo basahin. Go. Kung gusto niyo pa makita si Miss Denise Tan, At si Sir Lourdes. i-share ang ating mga at ibugaw ninyo sa mga tropa ninyo. Grabe naman yun. Hindi si Bakit? Denise Tan, Oo, kundi show yung natin. show. Yes. Ayan. Okay, basahin natin mga nakatutok sa YouTube. Naku, may mga attendance check. Gusto ko to, ha? Si Hangkaro. Tama ba? O, lagi nanonood sa atin to. Attendance check, present. Si Oscar N. Nakalagay, good afternoon, Delighters. Yes. Ito, si Hey Epic. Ang sabi niya, superstition nung high school pa ako, takraw player. Naglalagay ako ng piso sa medyas para makapiso palagi o makapoint. Piso ang tawag. Di ba masakit yun? May flat naman. Depende kung sa soul siguro. I Oo, suppose. sa soul. Or kahit Nung sa araw mabigat gilid. yung piso noon May makapal, oo. Ay, malay natin baka naman sa gilid-gilid. O kaya Yung sa nanay ko taas. naman may superstition noon kapag bago yung halimbawa bag mo or wallet mo, basta maglalagay ka ng never leave it empty, kumbaga. At least may iiwan ka raw Kahit kahit may barya. piso, mga ganyan. Oo. Ay, oo nga. Ang ginagawa ko, pala yun. kukuha ako doon sa ano niya. sa bag niya, Sa sa wallet. naiiwan? Ay, Minsan makukuha mo, sandaan. Oo. Walang barya eh. Yung pala nasa ibang zipper, yung ibang barya. Alam mo yung ginagawa ko minsan pala yung asin. Mm. Yung pag may inaasinan ako, yung sobrang dumidikit sa kamay, I just throw it all over my... Bakit? Di ba parang for good luck daw yun? Mhm. Something like that. Anyway, kung meron pa po kayong mga superstitions Wala ba na- kayong Ano? salt shaker sa bahay? Grinder. Hindi, app yun eh. Ay, hindi. Salt, grinder meron ako. Grinder sa pepper. No, salt Salt? also. Talaga? Yeah. Hmm, Parang yung parang rock salt. Yun. Alright. Okay, sige. Again, kung gusto nyo pa po magkomento o magbigay ng mga food suggestions at i-share sa amin ang Tsaka inyong mga kayo ba nakakaranas pa rin ng text scams? Ay, oo. Anong klase? Anong hinihingi sa inyo? Ayan. Maliban sa inyong kaluluwa, o OTP number. Oh, wag ano nyo bang i-click mga yun, info? ha? Pag kaluluwa ang hining. Naku, Na-dengoy ka na ba ng OTP dati? Oh, hindi. Ako muntik-muntik ka na. Ako hindi pa. Kasi you would think, bakit niya alam na ano? Tsaka hindi siya yung number na pang cellphone eh. Oo. Alam mong, wow, yun pala. Buti na tumawag muna ako sa... That's good. Oo, double check po tayo ha, bago tayo maisahan. Pero ngayon, dumako naman tayo sa mundo ng showbiz. Highly anticipated TV5 teleserye Incognito is going all out. Ang mga action scene, balita namin sa abroad pa daw gagawin. Italy. Oo. Yan at iba pang entertainment chika mula kay News 5 correspondent MJ Marfori. Overseas taping ang pinaghahandaan ng cast ng inaabangang kapatid serye na Incognito. Ang kanila kasing destination, Italy. Malalang action scene daw ang aasahan. We did our training for guns, firing range. We did tactical training sa mga airsoft. And then we did also martial arts training all together. This is physically demanding. We really showcase what or how a SWAT or how Black Ops move. So the movements are very precise and it's a new skill that I still have to hone and understand. We try to help each other, pull each other up, and hindi magiging madali ang shoot namin. Ang love team na Mathon, nina Anthony Jennings at Maris Nakal, may mga natutunan pang skill sa paggawa ng serye. Magaling na ako magmotor. Hindi lang siya basta-basta action na suntukan lang. Aabangan din ang pagbabalik serye ni Daniel Padilla na nag-adjust din sa action scenes. Ngayon parang ito lang muna yung gusto ko rin gawin. So, yeah, syempre hindi na ako andun na ang yapak na ng mga uncle at ng airpot ko. So, Abangan ang Incognito soon sa TV5. If you want the sweet, sugar unlock. If you want the spice, turn the heat up. Game na sumayaw ng cherry on top si SB19 member Josh, kasama sina Mika, Gwen, Stacy at Maloy ng Bini.
Hirit tuloy ng fans. Pwede na raw maging 9th member ng BINI si Josh. Kagat dila naman ang peg na BINI members Sheena, Aya, Joanna, at Colette with Josh. Para naman yan sa kanta ni Josh na 1999 mula sa album niyang Lost and Found. At speaking of SB19, ipapalabas na sa Hong Kong ang docu-film nilang Pagtatag. Una yang mapapanood sa September 18. May screening din ang docu-film sa September 22 at 29 sa Piling Sinihan sa Hong Kong. Bukod dyan, nominado ang SB19 ng Breakthrough Award sa Brazil bilang Best International Male Group at Best International Music Video para sa kanta nila na Moonlight. Nominated din ang BINI sa 2 kategorya na International Breakthrough Artist at International Music Video para sa kanilang kantang Cherry on Top. Suportado naman ni Katy Perry ang endorsement ni Taylor Swift kay Kamala Harris. Usap-usapan nga din ang impact niyan sa pinakahuling presidential debate sa US kahapon. Hirit kasi ni Taylor sa mga botante, mag-research din sa posisyon ng mga kandidato sa iba't ibang issue. Makakalaban ni Harris, si dating US President Donald Trump. At syempre, hindi kami magsasawa sa pagbate sa ating mga kapatid. Signal Yes. TV anchor, Senior Manager Jovi Francisco, One News Defense Editor Manny Mogato, and mobile journalist Francis Orso and Yeda Pascual. Okay, si Francis won the Best S&T News Story for Audiovisual at the 2024 Bantog Awards for Science Communication. That's from the Department of Science and Technology, or DOST. Congrats, Francis. Meantime, Signal TV journalists were among the grant recipients of Media for One Health Project. These are anchor and senior manager Jovi Francisco, as well as mobile journalists Yeda Pascual and Francis Orso. They will work with journalists from Vietnam, Laos, and Cambodia to produce comprehensive reports that cover health and environmental issues. Yes. And Pulitzer Prize winner Manny Mogato is launching an autobiography titled It's Me, Me Book, Journeys in Journalism. The book covers his extensive career as a journalist from 1980s to his retirement in 2019. Retired na ba si Manny Mogato? Parang hindi pa halata. Ang cute-cute talaga nung cover, no? Di ba? Parang sino siya doon sa Ninja Turtle? Parang Ninja Grabe Turtle siya. na hairy Ninja Sino bang Turtle. color blue doon? Meron bang color blue? Yung, di ba, Ano ba sila? Anong kulay ba sila? Di Green? ba merong green, Green. pero di ba meron silang mga parang yung bandana, yung marker nila sa Oh, kabisado. Ilan ba sila? apat. Diba? Si Rafael, Michelangelo, Donatello. Hala, hindi ko maalala yung isa. Mga pangalan ng painters yun, di ba? Leonardo. Leonardo. Comment ko sana, oo. Ayan. So, hindi naman ganun si Tito Manny is in a league of his own. At makikita mo, yung bawat period na kino-cover niya ay parang isang insight din sa mga para siyang mabilis sa history lesson, ano? Binabalik ka doon sa mga panahon ng nangyari yun at biglang naalala mo, nga pala, it reminds you of things, yung coup, mga kalamidad, insurgency stories, etc., etc. Pero dapat makita mo si Tito Manny magbudots. Abangan natin yan. Opo, sa mga wagpoers, abangan nyo lang, meron tayong, may lalabas tayong campaign, ano? Yung change.org na magkakaroon tayo ng petition na magkaroon ng sariling show si Tito Manny. Budots-based dapat. Let us know what you think about that. At ang magandang title lang, Ikaw Talaga. Alright, time out muna. Marami ako kayong kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Ang maglipat, sabihin namin, Ikaw Talaga. I don't think that any change in support for Trump is going to be enduring, but that's because people's attitudes about Trump are grounded in 9 years of, they're getting information about him. And so what are they going to learn in 90 minutes that they haven't learned over the course of the last 9 years? What makes Harris interesting is that this is kind of her first impression for a lot of voters. People know who the vice president is by name, but they don't have strong opinions about the vice presidents most of the time. That 90 minutes is probably the most information that they've received about her. As a woman, as a person of color, there's implicit and explicit bias that people have regarding her suitability for the office.
And one of the things that needs to be communicated again is that this is a person who is experienced, who is ready, and who is able to inhabit that office. And I think that she did that effectively. Yeah, I thought Trump started really strong. The economy is an issue that's comfortable ground for him. It's an issue that he wants to be talking about. And I thought he was forceful and in control in that answer. And I think forceful and in control is what he's aiming for. That's kind of the bullseye for him. When it pivoted to abortion, I thought you saw Harris get a lot stronger. That was a great answer from her, a great issue for her. This is one of the first Democrats that called Donald Trump out on a number of his personal characteristics, his policies and legacy, and his overarching personality. Debates may or may not have any long-term influence on the direction of a campaign, but they always benefit the viewers. People always learn about the candidates from them, and people that do watch them always see their confidence and their knowledge about the election go way up. Alright, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lord de Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. Ayan mga kapatid, ugaliin na po ang pagdadala ng payong at asahan na raw ang mga pag-ulan habang papalapit ang bagyong tatawaging kaba-birthday lang kahapon. Ferdy, pagpasok sa Philippine Area of Responsibility. Pero may follow-up pa raw the next week. Okay, ang detalye po mula sa award-winning mobile journal ng DOST, Francis Orso. Matataas na pagbaha at landslide. Yan daw ang maaring eksena at mararanasan, sabi mismo ng Pag-asa, kung papasok man ang bagyo na may international name na Bebinka sa Philippine Area of Responsibility. Kanina, lumakas pa ito sa Severe Tropical Storm category. Sa nakikita ngayon ng Pag-asa, kikilos papasok sa kanto ng PAR ang mata ng bagyo at bibigyan ng local name na Ferdy. Pero heto, mas lalo pa raw yang lalakas hanggang sa maging typhoon category. Despite na malayo-layo po ito si Bibingka, may enhancement po na habagat na expected, especially for areas po ng Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Possible na tumagal po yung mga pag-ulan until this coming week. And nakadepende po yan sa magiging pagkilos nitong si possible Ferdy or... Kanina, mahigit 1,000 kilometro pa ito sa silangan ng Central Luzon. Pero ang buntot o trough ng bagyo, nagdadala na ng mga pag-ulan sa Cagayan, Aurora, Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas at Mindanao. Sabi pa ng Pag-asa, hindi lang yan ang dapat bantayan. Pagkatapos kasing makaapekto ng inaasahang bagyong Ferdy sa bansa, posibleng sundan agad yan sa susunod na linggo ng panibagong sama ng panahon. Sa inilabas na Tropical Cyclone Threat Potential Forecast, merong bagong namataang tropical cyclone like vortex. Ito yung nagbabadyang paglakas ng sirkulasyon ng hangin at tubig sa loob mismo ng PAR malapit sa Hilagang Luzon. May taas po na possibility na may vortex or na mabuo sa loob ng PAR, either a low pressure area or a tropical cyclone. So for now po, yung high possibility na yan, ibig sabihin, mas mataas po yung posibilidad talaga na mabubuo within this said time frame, yung September 11 to 17, doon po sa may eastern boundary ng PAR. Nilinaw din naman agad ng Pag-asa na dahil malayo pa ang forecast period, posible pa ring magbago ang mga datos na kanilang nakakalap. Sa ngayon, iba yung pag-iingat ang kanilang paalala. Kung kailangang lumabas ng bahay, lalo na doon sa mga natukoy na apektado ng bagyo at habagat, huwag kalilimutang magbaon ng payong at pananggalang sa ulan. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. And now here's a quick rundown of more stories on One News. The House Appropriations Committee has recommended the slashing of the proposed budget of the Office of the Vice President for 2025. That's from 2 billion pesos to 733.1 million pesos.
The 1.2 billion budget cut will be allocated to the programs of DSWD and DOH. Philippine and Chinese officials had held a bilateral consultation mechanism meeting in Beijing yesterday. The DFA said they had a, quote, frank and candid discussion about managing the situation in the West Philippine Sea, including in Escoda Shoal. It added that both countries agreed to continue talks on several areas of cooperation. These include hotline mechanisms, Coast Guard collaboration, and marine scientific efforts. Meantime, PHIVOC said Mount Canlaon continues to show increased activities. Nearly 80 earthquakes have been recorded around the volcano in the past 24 hours. It has also emitted over 11 tons of sulfur dioxide. PHIVOC warns that an upgrade to Alert Level 3 is possible if unrest continues. And former Palawan Governor Joel Reyes has surrendered to the National Bureau of Investigation. Reyes has been wanted in connection with the 2011 murder of broadcast journalist and environmentalist Dr. Jerry Ortega. Ortega was known for his criticism of alleged corruption during Reyes' term. He was killed by a gunman in San Pedro Village after finishing his radio program on DWAR Palawan. Meanwhile, the PNP says minors, some as young as age 12, have come forward to testify against Pastor Apollo Quibol's alleged sexual abuse. The full story from News 5 correspondent Brian Castillo. Minors as young as 12 years old are among those who allegedly were abused by Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy. According to the police, these alleged victims reached out to them as they were serving the arrest warrants for Quiboloy and his co-accused inside the KOJC compound in Davao City. May mga lumapit po sa PNP na nagsabi po na sila ay nabiktima rin po ni Pastor Quiboloy. We are now in the process of coordinating with the SWDs because accordingly, some of the parents of those abused children were the ones who approached our police officer there. At ngayon nga po, we are now in the process of documenting those allegedly additional victims of Pastor Quiboloy. Fajardo did not detail the nature of the abuses, as the cases are still being documented. But PNP Chief General Romel Marbil said the complainants have provided crucial details about an alleged pattern of manipulation and exploitation of young women called inner circle pastorals, some as young as 12 years old. Marbil added that the police continue to gather and examine the evidence to ensure they build a strong case against Quiboloy. When asked for the reaction to this development, Quiboloy's lawyer, attorney Israelito Torion, said he couldn't comment yet as they haven't been given clear details on the allegations. But they are hoping that the PNP exercise fairness and professionalism in treating the alleged new discoveries and to do their job without much malicious publicity. Quiboloy is already facing multiple charges of sexual abuse, child abuse, and human trafficking here in the Philippines. On Friday, he and his co-accused are set to be arraigned in regional trial courts in Pasig and Quezon City. After an earlier conflict in schedule, it has been agreed to have Quiboloy attend the arraignment for the non-bailable qualified human trafficking charge at the Pasig RTC in the morning. His arraignment for the sexual and child abuse case at the Quezon City RTC follows in the afternoon via video conferencing. The court has ordered Quiboloy's personal appearance before his arraignment at the Pasig RTC. But citing security concerns, his lawyers are currently negotiating that this too be done remotely. The Senate likewise is seeking to have Quiboloy attend its next hearing. Susulat na ako sa nauukol na korte para masigurong andito rin siya bilang pagsunod din sa standing warrant ng Senado para sa kanya. Marami kaming itatanong kay Apollo Quiboloy kung bakit talaga niya ginawa ang lahat ng ito. Authorities are also appealing to other potential victims of Quiboloy and his group to come out and seek their help. For News 5, Brian Castillo. We are One News. All right, and the doctor is in again. Nako, ngayon habang dumadami yung mga misinformation, yung mga mali-mali, mga fake news at maling impormasyon, maraming, Dr. Google ngayon na tinatawag. Do not let his medical degree get in the way of your Googling, mga kapatid. Para sa totoong impormasyon, talagang dumiretso na lang sa totoong doktor. At hindi lang po siya siya rin po ay licensed nutritionist at lifestyle medicine specialist. At of course, vlogger, and now on his 13th season, mga kapatid. The doctor is in, and the doctor
is next door, si Dr. Dex Macalintal. Doc, congratulations sa'yo. Thank you, Sir Lord. Maraming salamat din Biruin mo, no? Nag-guest ka noon, kasi simula lang. Pagpasimula pa lang ngayon. Ngayon patapos ng first season natin ng Dr. Dextor. Ganon-ganon na lang ba yun? Gusto mo merienda. 13 seasons na yan, Doc. Ano ba naman yan? Okay, bago natin pag-usapan yung show at yung bagong-bagong podcast, siguro some present medical issues lang muna. No? Okay, yung MPOX, sa totoo lang, ayon sa iyong pananaliksik, is it as alarming ba as the health authorities are, presenting it to be? Well, kasi sinasabi nga na hindi naman talaga siya dapat cause for alarm kasi konti lang yung kaso, tapos hindi nga siya airborne. However, ang problema kasi is baka maging lax naman masyado yung ating mga kababayan, yung ating mga kapatid. That's why sa akin, no, sa aking mga pasyente pa rin, lagi natin sinasabi na mag-ingat pa rin yung ating preventive equipment, ginagamit pa rin natin yan, yung ating mga mask, hanggat maaari, mag-mask pa rin. No? At saka syempre yung lifestyle natin, kasi mapapansin natin, natatransmit kasi itong Mpox sa pamamagitan ng close contact, intimate contact even. Yung mga kaso natin, yung recent na mga kaso natin, si case 15, case 16, case 17, almost always merong mga sexual contact. No? At ito yung problema kasi, minsan hindi naman kayo, minsan casual nga eh. So ang problema, hindi natitrace ng maayos. So, maaari na yung mga katabi nyo, no, mga katabi natin, mga katabi ng ibang tao, ay meron na rin pala. Kasi minsan, ang simula naman ito, yung mga constitutional signs, symptoms, fever, fatigue, yan lang naman, bago pa magkaroon ng rashes. Yung ganito ka-close, Doc, wala namang issue. Okay naman, wala namang problema yan. Pero kapag nagkaroon talaga ng intimate contact, doon tayo maaari magkaroon. Okay, ito, point of view ng isang presenter sa media. Tingin mo ba tama yung, o baka hinahandpick lang o chinatsani kumbaga yung impormasyon para magkaroon ng konting kontrobersya. Pero ang impression ko, lumalabas ay yung ang hina-highlight ay para to be safe from Mpox, mag-virtual sex lang muna. Yes. Para lumalabas, it's all about sex. Hindi naman sex lang siya. It's also about yung close contact talaga. See, for example, may rashes ka dyan, tapos nagkadampian kayo, pwede kasi. So, hindi lang ganun eh. Dapat ba may open wound ka rin? Pwede rin na may open wound ka, mas malala. Hindi issue yung open wound? Hindi masyadong issue yung open wound. So, hindi ganun siyang, hindi kasi basta-basta siya na parang nakaka-highlight lang natin na sexual contact lagi yung sinasabi. Although it is one, no? Body fluids po pwede rin kasi. So, and then yun nga, skin-to-skin contact, no, skin-to-mouth contact, mouth-to-skin contact, mouth-to-mouth contact po pwede rin. And then, skin-to-mouth? Yeah, Paano ba yung ano nun? Yung pag nagka-contact, Doc? Because the public has been told na the best way is to wash their hands, Yes. di ba? Alcohol, pwede yan, ganyan. Pwede rin. Pero gaano katagal? Kunyari, may nakadikit ako, nagkakiskisan sa jeep, ganyan, oo. How long do I actually have for me to be able to keep myself safe? 5 to 21 days kasi yung incubation period na sinasabi. Tapos po pwede kayo magkaroon ng symptoms. Pero yun nga, kinakailangan malakas yung immune system ninyo. No? And then, susunod na dyan, kapag bagsak yung immune system, mas mataas yung pwedeng risk ng pagkakaroon. So there's no known detail on like, kasi kunyari, Doc, ako nagko-commute, syempre. Hindi naman ako agad-agad makakapagsabon. Yeah. O pwede siguro alcohol. Kung naubusan ka ng alcohol, what's the best thing to do? Yeah. Wash your hands talaga once you get home. Lagi sinasabi nga na kapag katapos ng kahit na anong ginagawa mo, wash your hands. No, katulad dito, after dito, go to the CR, wash your hands. Nako. Yeah. May pwede nang i-remind sa mga friends natin. Laging Maya ganun. naman kayo. Tapos Hugas minsan kayo kasi, ng kamay. tapos yung iba pa, uubo-ubo. Ganyan. So, yan yung problema natin kapag may mga inuubo na sa opisina, may mga nagkakalagnat na sa opisina. Yun kasi yung mga signs and symptoms. These are constitutional signs and symptoms na po pwedeng makuha din sa mga viral infections talaga. So kahit anong viral infections naman, not only Mpox, but also we have others pa rin naman kasi. Nariyan pa si adenovirus, nariyan pa si coronavirus na nagdudulot din ng sipon, ubo, na mas common naman na nakikita. Although Mpox kasi is nakaka-highlight siya sa ngayon, pero kailangan hindi rin natin i-disregard yung iba. So mga hospital na kinikilusan mo, Doc, may mga Mpox cases na? Sa amin, wala masyado. No, wala masyado sa amin. Mostly concentrated kasi sa Metro Manila. Kami nasa South kasi kami. Doc, ano pa yung, kasi misconception nga yun about Mpox, no? Nasabi nila, akala ng mga tao through intimate contact lang. Ano pa ba yung mga misconceptions na? Misconceptions pa rin, no, nakikita natin sa social media sa ngayon na
ito daw ay dulot ng mga bakuna sa atin ng COVID-19. Wow! May mga ganyan. Nare-relate pa. Nire-relate pa nila. Conspiracy Buwabalik pa ang theories. ganyan ng mga conspiracy theories. Kasi may nakita sila na ang isa daw na, meron daw isa na component na chimpanzee adenovirus vector. Kasi yung chimpanzee, monkey daw yon. So naging monkeypox daw to. So hindi po, kasi po yung adenovirus is very much different from orthopox virus. So maaari kasi na nalalason yung mga kapatid natin sa social media na pinapakalat itong ganito. No? Sino kayang hindi doktor ang nakadiscover na? Ewan ko ba? Tapos meron pa sinasabi na ito daw ay reactivated na shingles. No, reactivated daw na shingles to. Dahil nga daw sa COVID-19 vaccine. Hindi po yung totoo. Sapagkat ang shingles is varicella. This one is orthopoxviridae. This one is monkeypox. So magkaiba sila. So these are misconceptions na parating nakikita natin sa social media na gusto sa talaga nating labanan, nakakatawang tingnan, pero merong mga naloloko. Ang tindi ng mga yung mga anti-vaxxers na umaabot sa Pilipinas, di ko alam kung saan nila nakukuha yung kanilang confidence sa kanilang pananalig na hindi naman sila nag-aral lang ilang taon ng kung anong-ano. Si Dr. Google lang naman ang kanilang no, information. Okay, pero paano ba ito? Mukhang hindi mawawala ang mga ganito. Hindi mawawala. Anti-vaxxers, conspiracy theories na wala namang mga medical degrees. Pero nakakatakot kasi, Doc, kasi alam ba, isang vlogger, maraming followers. Yes. Nakakatakot kasi parang ang dami kasing sinasabing ganito. Tapos yung sa dami nila ng followers at yung mga followers nila minsan blind following na ngayon nangyayari. Minsan nagiging troll pa nga, yung mga troll pa nga, yung sila pa yung nagpaparami lalo. Sinasabi mo. So kaya parang lagi natin sinasabi, mag-ingat po kayo sa mga kinukonsumo ninyo ng mga content online. Correct. Trust only the medical experts. And then also, kapag nagsasalita sila, tingnan nyo rin muna yung credentials nila. Tama. To say. May tatakba ng pamit yung sinasabi nila. Singit ko lang, Doc, no? Kasi naiintindihan din naman natin na marami sa ating mga kababayan, minsan, hindi rin afford magpunta ng ospital para kumausap sa doktor. But a medical professional should be available in like public clinics, di ba? Definitely. Meron kasi po tayong mga doktor sa mga RHUs. Meron tayong mga doktor sa ating mga municipal health offices. Correct. Meron tayong mga doktor sa ating mga barangay health stations. So, yung mga ganyan, meron pa nga tinatawag ng mga super health centers. So, mga ganyan, pwede nyo pong puntahan yan. Hindi nyo kinakailangan pumunta sa mga private practitioners. Pwede po kayong pumunta diretsa sa inyong mga doktor sa publiko. At libre. At libre. Magpa-consult, di ba, Libre. Doc? Wala kayong babayaran. Yun tinatawag ng center. Dali na sa center yan. Pag sabi center. Yes, sa center. Yun na yun. Pero pag sa mga private kasi, alam naman natin, di ba? Pupunta lang ako doon sa isang pribadong ospital kung masarap yung binibentang kasoy sa labas ng Medical Arts Building ng dyan sa may E. Rodriguez. Naman akong ano yan. Wala na raw yata ngayon. Wala na ba? Wala na raw. Kainis. Okay, Doc Dex. Sa tingin mo ba, okay, ito gusto ko lang malaman sa bilang medyo kahenerasyon naman. Ano sa tingin mo yung hindi namin napapansin, pero napapansin niyo yung mga doktor, na parang ginagawa natin ngayon na carry over ng 2 taon ng lockdown ng pandemya? Okay. Yung ginagawa na hindi natin napapansin. Maliban sa face masking. Okay. Maliban sa face masking, mas kailangan ma-carry over talaga natin dapat yung online thing natin sa ngayon. Telekonsulta. Pwede nyo yung gawin yan. Kasi ang problema, hindi nyo man napapansin, may mga pasyente kasi, say for example, in my case, may mga pasyente na nakita ko ng teleconsult nung una. Nakikita ko pa na sila teleconsult kasi hindi naman nila ako mapuntahan sa Batangas. So sila, minsan nasa Cebu, nasa Davao. So, o kaya nag-relocate sila. So nagagamit natin yun, yung teleconsultation. At yung accuracy nun, kung minor lang naman, pwede. At nakikita ng palabas ng dila mo, ganun. Pwede ganyan. Meron bang OnlyFans para sa mga doktor? Parang wala yata. Wala, no? Pero merong subscription. Kunyari ikaw ay mayroong social media page, pwede ka magpa-subscribe. Na itong subscription page na to, say for example, if you're on social media, pwede ka magpa-subscribe, you produce content naman for it. Para sa mga fans. Para sa mga fans or para sa mga followers, pasyente. Pero Doc, speaking of fans kasi, syempre ang dami-dami mga fans. Na-mention natin kanina, Dr. Next Door, season 13 na, season finale na raw? Season finale. This is the first season, 13th episode. 13th episode. Yeah, 13th episode.
Oh, tell us about the Yeah, experience, all of it. Well, si Dr. Next Door po kasi ay pupunta sa mga liblib na lugar. Lalo ngayon, sa 13th episode namin, pumunta kami sa isang island sa Quezon Province. So dito sa island na to, tiningnan natin kung ano yung mga usual na mga sakit, no? At dahil nutritionist tayo, tiningnan din natin yung nutrition situation sa Cagbalete Island sa Mauban, Quezon. Yes, Cagbalete. Maganda yung island, yun nga lang, may nagkukubli palang malnutrition problem doon. Akala ko maligno. Sorry, malnutrition. Malnutrition problem sa Mauban, Quezon. So, may tiningnan kami doon na isang pasyente, no? At nakikita din natin doon yung struggle. Makikita din po ninyo yung struggle ng mga health workers natin. Kasi apat lang sila sa serving around 73,000 people. Apat na doktor serving around 73,000 people. Yun. Maganda ang mga beaches sa Cagbalete, di ba? Maganda. Parang potential tourism site daw. Yes. Pero parang hindi masyadong mahirap puntahan. Medyo mahirap puntahan sa ngayon, pero napupuntahan naman ng ating mga health workers. At ito nga, nakausap nga natin yung isang midwife, nakausap natin yung barangay nutrition scholar, nakausap natin yung ilang mga doktor doon. And nakita natin yung mga struggle din nila. Pag sinabi mo, Doc, na malnutrition sa panahon ngayon, ano yung nakita? Anong deficiencies yun? Well, doon kasi sa kanila mukhang protein energy malnutrition, meron din konting micronutrient deficiencies. And then, dito sa Pilipinas, no, hindi lang naman talaga yun yung malnutrition. We have triple burden. Yung isa, the third one is obesity. No, pero dito sa pinuntahan namin dito sa Mauban, Quezon, mas marami yung nagkakaroon sila ng malnutrition na on the lighter side. Quickly lang, Doc, no? Curious lang ako kasi aside from malnutrition, pag yung mga liblib ng lugar, ano yung mas talamak na, because you said struggle also with the patients, ano pa yung mas ina-address dapat? Alam nyo, katulad niyan, katulad ng sa atin dito sa bayan, meron pa rin silang mga hypertension, naroon pa rin diabetes, seryoso, may heart disease pa rin sila. And ang isa nga doon, ang problema nga doon nitong ating isang midwife ay yung isang kaso na hindi niya malimutan, yung kaso ng na-stroke, yung kaso din ng tumaas yung blood pressure na isang buntis. So, ibig sabihin, meron pa rin doon na makikita kayo. At mataas pa rin yung kaso nila. Dahil sa asin ba to? Maaaring dahil sa asin, maaaring dahil sa kinakain nila, maaaring dahil kulang din yung gulay na napoproduce nila doon sa island. Interesting to. Okay, Doc Dex, paki-imbita para sa next season ng Dr. Next Door at yung sa podcast mo. Okay. Sige. So, this one is yung podcast natin, this is called Doctor's Notes. So, Doctor's Notes. So, yung notes natin bilang mga doktor, pinapakita namin sa inyo dyan. And then, our new season of Dr. Next Door will launch this October 19. Dito pa rin po sa 1PH, Sabado, alas 11:30 ng umaga. Pangalawa na? Pangalawang season na rin. Ang title ko dapat dyan ay S2. S2. Doc, baka naman. Tama. Tama naman, Doc. Nanginginig din kayo, Doc. Alright, palakpakan natin. Maraming salamat sa pagdalaw at marami tayong gustong itanong pa sana kay Dr. Dex Macalental, ang ating Dr. Next Door. Alright, you're still watching Afternoon Delight on One News. It's time for another breather. Magbabalik po kami. September 12th, 2001. It's the day after the terrorist attacks on New York and Washington. September 2001. It's the day after the terrorist attacks on New York and Washington that killed thousands of Americans. In New York, stunned rescue workers searched for bodies in the smoking rubble of the World Trade Center. And in Washington, President George W. Bush condemns the attacks, which also badly damaged the Pentagon, as acts of war. Our country will, however, not be cowed by terrorists. 1943. During World War II, Nazi German paratroopers rescue Benito Mussolini, Italy's deposed dictator. They free him from a hotel in northern Italy where his own government was holding him prisoner. Mussolini rules a Nazi puppet state in the north until he's killed near the war's end in Europe 2 years later. 1960. John F. Kennedy faces critics who question whether being a Catholic should disqualify him for the White House. The Democratic presidential candidate tells a group of Protestant ministers in Houston,
I am not the Catholic candidate for president. I am the Democratic Party's candidate for president, who happens also to be a Catholic. I do not speak for my church on public matters, and the church does not speak for me. Kennedy becomes America's first Catholic president when he narrowly defeats Richard Nixon that fall. 1953. Wedding bells for a future White House couple as Kennedy marries Jacqueline Bouvier in Newport, Rhode Island. 1977. In South Africa, black student leader Stephen Biko dies while in police custody. His death triggers a global outcry against South Africa's racist apartheid regime. And 2003. Because you're mine, I walk the line. In Nashville, singer Johnny Cash, the man in black, dies of complications from diabetes. The country music legend was 71. Today in history, September 12th. Ed Donahue, The Associated Press. And we're back. You're watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tang. At ako naman po si Lord De Vera. Now, let's get you up to speed on the latest in sports. Signal HD Spikers and Creamline Cool Smashers will face in the finals of the PVL Invitational Conference. Signal outlasted Kurashiki Ablaze after 5 nail-biting sets. Before this, Creamline Cool Smashers swept Farm Fresh Foxies in 3 sets. The championship match will take place at the Smart Araneta Coliseum tonight at 7 p.m. You can catch this on Signal TV's One Sports, One Sports Plus, and on the Pilipinas Live app. In basketball, San Miguel scored a revenge win against NLEX in the 2024 PBA Governors Cup on Wednesday. The Beermen's 114-119 victory pushed them to a 4-2 record in Group B. Meantime, Converge delivered a strong 107-99 finish to pull off a come-from-behind win against Northport. Today, Meralco Bolts will face TNT Tropang Giga at 5 p.m., while Terra Firma Jeep will battle Magnolia Hotshots at 7:30. And our Paris Paralympians will receive a hero's welcome from President Bongbong Marcos later this afternoon. These are archer Agustina Bantilok, taekwondo Jin Alain Ganapin, wheelchair racer Gerald Mangliwan, javelin thrower Sandy Asusano, and swimmers Angel Otom and Ernie Gawilan. Prior to this, the athletes were given 28 free flights, each from local airline Cebu Pacific. SEBPAC had also given free 28 flights to the 22-athlete Philippine contingent of the Paris Olympics last month. Alright, at namimiss mo naman yung Paris? Namimiss ko na. Yeah, at ito na ulit ang ating I Saw the Signs. Anong edition po ito? Ang ating I Saw the Signs viewer contribution from you, of course, edition. Okay, ang una pong pinadala sa atin ay from viewer Sean Dexter Mateo Cruz. Itong meme. Single ako, ako din. Ako rin. Parang may iba pa silang similarities. Ano? Pwedeng huli ako. Ako din. Nahuli ako. Nahuli ako. Ako din. Captured by your heart. Ayun naman pala. Oo, may tawag dyan. Hindi naman Bonnie and Clyde, pero kumaga, mugshot to mugshot. Pero ako na naman ang mugshot si Alice. Hindi pa, di ba? Ay, ito. Nasa picture. Diyos ko naman. Pwedeng ilagay ko yung mukha ko dyan. Nasa bagay, Oo. pwede. Hindi natin, well, again, ito yung mga mapaglarong imahinasyon na natatagpuan ng ating mga viewers. So, hindi, di ba si Mayor daw may allegedly may attachment Oo. na. Ito naman, from Afternoon Delight viewer, Magsi Alcantara. Okay, ito ay, mahina ako sa mga ganito ha. Ito ay, ano tawag dito sa animation na to? Ito, ano to, di ba? Si Dragon Ball, tsaka Oo. Meteor Garden. Oo, ano raw, teka, Si lalapit ako. Vanessa Wu, at tsaka, sino nga pala yung Ayun, sa kaliwa? Okay, may dalawang components ito, no? Yung si, anong pangalan to sa Dragon Ball? Naku, hindi ko na alam. Oo, si Dragon Ball ay... Son Goku. Son Goku. Para siyang yung si Drake. Yung nakaganon. Oo nga.
Tapos ay disapproval sa taas, disapproval sa taas, approval sa baba. Correct. Yung isa meet your garden, yung isa naman ay meet your warden. Ang husay. Bugs. Oo, sige, isa pa from Muggsy Alcantara ulit. Yan, okay. Nasa wish boss. Umano si Alice Go. Request lang kayo sino ikakanta ko. Diba? Sa mic ba sasabihin o isusulat? Pwede isulat para consistent sa Senate, di ba? Para executive session agad sunod. Kita mo, yung asta ni Mayor Alice at dahil hindi niya pinagmukhang pusakal ang sarili niya. Hindi pwede, kahit saan, transplantable ang picture. Send nyo lang ulit sa amin yung mga nahanap nyo online na for this day. Kailangan, we have to wrap things up. Pero maraming salamat po ulit for joining us here on Afternoon Delight. I'm Denise Tam. Ako naman po si Lourdes De Vera. Quick shoutout po kay Meow Meow Meow. Kumakain po ba kayo ng biryani? Pwede raw siyang magpadala. Hindi kami tatanggi. Samahan mo na rin ng chicken. Tsaka ng sa malamig. Hoy! Enmiv! Hello kay Enmiv, kay Romel 9199, Carlo Colaton, Kenneth Brian Almayo, kay Mark Robert Donsky Graho at Salvator Munde, kay hello po sa inyo at kay Ojet Wenceslao. Magandang hapon daw sa iyo, Miss Denise, at sa atin din. Hello po. Ayan. Alright. Bukas po ulit. Hey, Epic, hello din. Hangkaro at si Oscar. And Mga thank suki you. natin yan. Okay, anong sabi mo? Nagpaalam ako. Bukas po ulit manood po kayo ulit ng Afternoon Delight. Siya po si Denise Tan. Yes, Lourdes De Vera. Alright, have a delightful afternoon. Friday na bukas.